GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kandidatong pinapaboran. Posibleng constitutional crisis dahil sa di pagkilala ni Senador Noynoy Aquino sa bagong hirang na Chief Justice. Si Pangulo Arroyo raw ang dapat tumugon ayon sa Liberal Party. Malacanang ibinalik ang sisi kay Aquino. Mababakanting pwesto sa Senado sakaling maluklok na Pangulo si Senador Aquino. Mapupunan pa kaya? Panibagong sunog sa Muntinlupa. Magkapatid patay. Aksidente naman sa Skyway. 3 bata patay nang mawalan ng kontrol ang sinasakyan nilang SUV. Pinakaaasam na regalo ni Mommy Janisha para sa kanyang kaarawan, ibinigay ng anak na si Manny. Ano kaya ito? Lola sa Amerika nakagraduate sa kolehiyo sa edad na 74. At mga primera klaseng lechon ipinarada sa La Loma sa Quezon City. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Hindi pa man naipoproklama bilang bagong Pangulo, may nakaamba ng problema sa administrasyon ni Senador Noynoy Aquino ang posibleng constitutional crisis. Dahil daw yan sa hindi pagkilala ni Aquino kay incoming Chief Justice Renato Corona. Paliwanag ng Liberal Party kung meron dapat tumugon sa problemang ito. Ito raw ay si Pangulong Arroyo. Ibinalik naman ng Malacanang ang sisi sa kampo ni Aquino. Nakatutok si Lia Manyala. Nagbabala na ang Korte Suprema. Hindi malayong magkaroon ng isang constitutional crisis kung hindi kikilalanin ni Presidential Race frontrunner Senador Noynoy Aquino ang bagong talagang Chief Justice na si Renato Corona. Kung hindi mo nire-recognize, tapos sa co-equal branch of government, it is functioning. Of course, baka pati yung mga tao, hindi na rin i-recognize. No? Pagka gano'n ang mangyari, magkakagulo yun. No? And we don't want a constitutional crisis. Sa kabila niyan, walang balak si Aquino na kilalanin si Corona dahil questionable raw ang pagkakatalaga sa kanya. At kung magka-crisis man, hindi na raw Liberal Party ang may kasalanan. Sino ba nag-umpisa nito? Labag talaga sa ligang batas ito. So, dapat ang bigat ng responsibilidad ay hindi ibinabalikat kay Senator Aquino. Dapat yan ibalik muli kay President Arroyo. Kasi ano pa bang magiging layo nun kung hindi maliwanag na personal na interes? Ang Malacanang ibinalik naman sa kampo ni Aquino ang sisi. Magkakaroon ng constitutional crisis, manggagaling po sa hanay yan ng mga taong ayaw kumilala at ayaw magkailalim sa kapangyarihan ng Supreme Court. Huwag po silang mananakot ng constitutional crisis sapagkat sila po ang magiging may kagagawan kung magpupumilit sila sa pagmamatigas ng ulo. Si Dati Pangulong Fidel Ramos, aminadong problema ang hindi pagkilala ni Aquino sa bagong Chief Justice. Pero hindi naman daw ito kasalanan ni Aquino. It's a problem in which he is the major character, but he did not create the problem. How can she appoint when there's no vacancy? Kaya nagduda ako walang vacancy. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Senior Associate Justice Corona, pero tumanggi siya. Bukas ng hapon pa siya nakatakdang manumpa bilang Chief Justice. Patuloy na umaasa ang kampo ni Aquino na magbago pa ang isip ni Corona. Pero sa ngayon, naghahanda na raw si Aquino sa maaring gawin. At isa raw rito ang maaring pagbawi sa appointment ni Corona. Open siya sa pag-revoke sa idea na bawiin yung appointment niya. Well, yan ang mga options na nakalatag sa lamesa at masusing pag-aaralan niya ito. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. May mababakanting pwesto sa Senado sakaling si Senador Noynoy Aquino na nga ang iproklamang Pangulo. Ang tanong ngayon, pwede kayang magproklama ang COMELEC ng ika-13 senador para punan ang mababakanting pwesto. Alamin sa pagtutok na ito ni Teresa Andrada. Hanggang 2013 pa ang termino dapat ni Noynoy Aquino bilang senador kung matutuloy na nga ang paglipat niya sa Malacanang bilang pang-15 presidente ng bansa. Sabi ng constitutionalist na si Christian Monsod, magiging bakante hanggang 2013 ang iiwang pwesto ni Aquino sa Senado.
by the time of the next election, his term would have ended already. So there will be 23 senators from 2010 to 2013. Hindi raw kasi pwedeng magpatawag ng special election para punan ang nag-iisang bakanting posisyon. Pwede raw ito kung ang vacancy ay nangyari bago pa ang eleksyon. Tulad noong February 2001 nang manumpa ang nooy senador na si Teofisto Guingona Jr. bilang vice-presidente. Nangyari ito bago ang May 14, 2001 senatorial elections, kaya isinama na sa regular na eleksyon ang special election para sa ika-13 senador. Si Senador Gregorio Onasa na ika-13 senador ang tumapos sa natitirang 3 taon ni Guingona. Yung Senate, you cannot have a special election na hindi part of the regular election in between the 3 years. Sabi ng COMELEC, sa ngayon, 12 senador lang talaga ang maaaring iproklama dahil ito lang ang bilang ng mga bakanting posisyon. Senator Aquino has not yet been officially proclaimed as president by Congress. So technically, there's no vacancy yet. Sabi ng election lawyer na si Louie Guia, walang masama kung 23 senador lang ang mauupo sa 15 Congress. Nangyari na rin ito dati kung kailan iniwan ng nooy senador na si Noli De Castro ang kanyang pwesto matapos manumpa bilang vice-presidente noong 2004. Ganito rin ang nangyari ng iwanan ng nooy senador na si Alfredo Lim ang Senado matapos manalong mayor ng Maynila noong 2007. Well, yun yung default position siguro na talagang nagja-justify sa ng COMELEC. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Pansamantala naman tumigil ang pagbibilang ng PPCRV. Wala raw kasi silang natatanggap na transmission ngayong araw. Bukas daw ng umaga ay pagpapatuloy ang pagbibigay ng update. Ang pinakahuling tali ng PPCRV as of 7:10 p.m. kagabi, katumbas ng 90.16% ng mga presinto sa buong bansa. Sa pagkapangulo, nangunguna pa rin po si Senador Noynoy Aquino na may 13,839,589 votes. Pumapangalawa pa rin si dating Pangulong Joseph Estrada na may 8,757,892. Si Villar pangatlo at pang-anim naman si Gordon, pang-pito si Perlas, pang-walo si Madrigal, pang-siyam si De Los Reyes. Sa pagka-vice-presidente naman po, nangunguna pa rin si dating Mayor Jojo Marbinay na may 13,489,346. Pangalawa si Rojas, 12,678,866. Pangatlo si Legarda, Fernando, Manzano, Yasay, Sonza at Chipeco. Sa pagkasenador naman po ay naiproklama na kahapon sina Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Miriam Defensor Santiago, Franklin Drilon, Juan Ponce Enrile, Pia Cayetano, Bongbong Marcos, Ralph Recto at Tito Soto. Sa partial and unofficial tally ng PPCRV, nasa ika-10 pwesto si Serge Osmeña, sumunod po si Lito Lapid, Guingona,